sige po, mag-start na po tayo. So, sino pong mag-go signal? So yan, muli isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. So, yan, kumusta po and welcome po sa ating LSPU Bible Study. Ano po, every Sunday yan, 7 p.m. So yan, i-welcome muna natin ang bawat isa. So, yan, kumustahin din natin ang bawat isa. So, welcome kay Pastor Philip, kay Ate Shane, kay Ate Jenny, kay Ate Elisha, kay Kuya Roldan, kay Ate Cindy. Yan, so sino po ba mga hindi ko natawag? So, pa-heart react na lang po kung tayo po ay excited ngayong gabi. Ano po, yan, praise God. Yan, so bago tayo mag-proceed pa sa ating gawain, tayo ay mag-opening prayer muna na pangunahan ni Ate Jenny. Sige pa, let's pray. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan, O God. Lord, maraming salamat muli sa araw na ito, O God. Lord, patawad kung may nagawan po kaming kasalanan na maliit, kasalanan na malaki, sinasadya man o hindi sinasadya, O God. And Lord, inisin mo po ang aming puso at isipan sa pagdulog namin sa iyo, O God. And Lord, in Jesus' name, sa mga dadalo, Lord God, andun na makilala kanila, Lord God. In Jesus' name, and Lord, magdadala ka ng madaming tao upang makakinig na iyong salita, O God. And Lord, in the plans and works of the enemy, we cast out it in Jesus' name, Lord God. Ang gabi ito ay sa iyo, O God. Ikaw mangunguna, O God. Lord, in Jesus' name, yung maayos na internet connection sa bawat isa ay pagkakaloob mo po, Lord. At sa magayag ng salita, tagong po sa iyong likuran at ang salita mo lang maihayag. Maraming salamat, O God. We claim the victory upon this prayer. In Jesus' mighty name, pray. Amen. Amen. So, thank you, Ate Jenny, sa init na opening prayer. Yan, so, dahil March 2, yan, so, kamusta po ang bawat isa? So, patuloy lang po tayong mag-send ng link. Ano po, mag-invite tayo ng ating mga friends, yan, ating mga classmates, ano po. So, ngayon po is tayo magkamustahan. Ano po, so sa buong isang linggo, alam ko na merong bagong bagay na ginawa ang Lord sa ating buhay. Amen ba? So, tayo ay dadako na sa ating testimony. Yan, so, sino dito yung gusto magpasalamat sa Lord? Yan, pwede po tayong mag-volunteer. So, kung wala po mag-volunteer is yon. Yan, tatawag na lang po. Yan, so, umpisahan ko po kay Ate Janet. Dapat si Ate Janet. Yan, ikaw Ate Janet, ano yung gusto mong ipagpasalamat sa Lord? Ayan, so, sa akin po ay pasalamat ko kay Lord yung sa work ko. Ayan, so marami man gawa pero nandun pa rin yung provision saka yung favor ni Lord. Ayun lang. Thank you kay Lord. Ayan, thank you Lord. Napakabuti talaga ng Lord. Ano po? So thank you Ate Janet. So yan, kay Boss OJ. Hello po. Ayun po, so papasalamat ako sa Panginoon sa buhay na pinaklab sa akin. Tapos yun, sa pagbiyahe, pagpunta sa church, pagpunta ng work, nandun yung protection sa akin, yun po. Tapos, yun po, nagpapasalamat din ako yun sa provision ng Panginoon, yun nga, sa work na na-involved na ako sa decision making kumbaga sa work namin. So kumbaga kung paano mag-assign sa mga tao, sa magkatrabaho ko, yung mga task na gagawin nila. So ayun, praise God po dahil nandun yung pagsama ng Lord sa akin sa buhay. So yun po. Yan, so thank you Lord sa buhay ni Boss OJ. Yan, talagang nandun yung pagsama ng Lord sa kanyang life. And alam ko sa bawat isa din, ano po, so basahin ko lang yung chat ni Shane, sabi niya, okay naman po, still fighting. Yan, so last na po,
Sinong gustong magpasalamat sa Lord? Ayan, si Pastor Philip. Hello po. Good evening sa mga sa akin. So yan, gusto ko lang ipagpasalamat sa Panginoon. Is yun nga, yung magandang buhay palagi, no? Sa maayos na pamumuhay. At yun nga, nagkahapon, no? Inatid ko yung kapatid ko, no? Sa Bawan, Batangas. Salamat sa pag-iingat ng Lord, no? Kasi nakamotor lang kami, dala namin maleta, traveling bag, talagang yung safety, protection ng Lord, yung divine, yung traveling mercy ng Lord, talagang naranasan namin, no? Mula pag-alis ko hanggang makabalik ako dito. Kaya yun, yung gusto ko pagpasalamat sa Lord, yung covering and protection nito sa biyanan. At yun, safe at safe and sound na nakapag sampa ng barko doon sa pag-OJT-han niya yung kapatid ko. So yun, salamat sa Panginoon. Yan, thank you Lord sa protection sa kay Kuya Philip. Yan. So sa mga gusto pang mag-testify ng kabutihan ng Lord, so pwede nating i-reserve yan by next Sunday. So ngayon po is tayo ay magpuproceed na sa ating pong pinakamalagang part ng gabing ito. So alam ko na excited na bawat isa. Amen ba? Pa-heart react nga kapag kung excited na. Yan, so thank you Lord. So yan, so atin na pong i-welcome ang magdadala ng Word of God sa gabing ito. So atin pong palakpakan ng Lord sa buhay ng nag-iisang Ate Cindy Isamero. Ayan, magandang gabi po. Ayan, thank you very much, Teacher Jessa. Ayan, sa napakainit na pag-welcome. Ayan, so ako po hindi na po mag-on cam at yung notes ko po is nandito sa phone. So ayan po, tayo po ay mag-pray bago po tayo mag-start sa gawa sa atin pong word ng Lord. So let's pray po. Hallelujah Jesus, Hallelujah Father God. Ama, sa mga oras na ito, kami po ay patuloy nagpupuri, nagpapasalamat sa kabutihan mo, Panginoon, na patuloy na nararanasan namin sa araw-araw. Ama, ang panalangin namin sa aming fellowship sa LSPU, ikaw ang mapapurihan, ikaw ang maitaas, Panginoon. At Lord, anoint my lips na tanging salita mo lamang ang mahayag, Panginoon, sa mga oras na to. Lord, gawin mo matabang lupa ang puso ng bawat isa as we receive your word. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming nagkakaisang dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, praise the Lord po. So, ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi po is matatagpuan po siya sa Romans 12:9-21. So, yan, basahin ko po ang Romans 12:9-21. So, sabi po dito, maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin na mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Idalangin nyo ang mga umiusig sa inyo, idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin. Huwag kayong mayabang, sa halip ay makisama kayo sa mga dukha. Huwag niyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Huwag ninyong gantihan ang masama. Sikapin niyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao hanggat maaari. Gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa. Kasama ng sinuman, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo, kung nauuhaw, painumin mo, sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo
ng mabuti ang masama. Ayun, purihin po ang Lord sa pagkabasa po ng kanyang mga salita. Dito po, yan po, ang title po nitong buong passage nito, so sa English po, sa English translation, yung ginamit ko po is ERV. So sabi po dito, ang title po nito is Marks of the True Christian. So nakikita ko po ang bawat isa is nakakarinig na po tayo ng salita ng ating Panginoong Diyos. At ang bawat isa ay Kristiyano na po. Amen po ba? Pero dito po sa ating pag-aaralan ngayong gabi, dito po, sabi po dito, Marks of the True Christian. Sa mga oras pong ito, talagang nung binabasa ko po ito, talagang napapas-health check ako. At nung time din po ito, nung naging devotion ko din po ito, talagang marami pong mga pinagdadaanan ako nung mga panahon din to. At alam ko, bawat isa, meron tayong mga pinagdadaanan. Ayan, may mga tao, talagang nakakaharap tayo. Kasi yun yung realidad. Kasi tayo yung mga Kristiyano, tayo mga nakakilala sa Lord, ang tunay na battle, wala sa loob ng church, kundi sa labas. Ayan. Saan man tayo naroroon, nasa school man tayo, nasa workplace man tayo, talagang ang sabi po dito, marks of the true Christian, na pag tayo'y nakita, pag tayo ay nasa ating mga, sa pamilya natin, sa workplace, talagang nandun po na makita sa atin yung marka po ng tunay na Kristiyano. So talagang sabi ko, Lord, in Jesus' name, talagang ito po yung reminder sa bawat isa kung ano po ba yung mga marks of the true Christian. At ito po yung magsilbing paalala sa bawat isa upang tayo makalakad, upang tayo ang Lord ang makita sa buhay natin, saan man tayo naroroon. Ayan. So, dito po, may 4 po. Medyo mahaba din po itong binasa natin. Pero may 5 po pala. May 5 po akong nakita. Ano po ba yung mga marks of a true Christian or marks of the true Christian? Ano po ba yung mga marka ng mga tunay na Kristiyano? Alam ko po ang bawat isa is meron na nito. So, dito po sa verse 1, yung unang point po natin is shows genuine love to all. Yan. Sabi po sa verse 9 and 10. Yan. Basahin ko po ito sa English. Maganda po. Let love be genuine, hate what is evil, hold fast to what is good. Ayan po yung gusto ng Lord na makita sa bawat isa na tayo po, bilang tayo po yung mga Kristiyano, bilang mananampalataya po ng ating Panginoong Diyos, mapakita po natin yung genuine na love. Ang nga po sa iba pong translation, love sincerely. Walang halong pagpapanggap. Yun po yung gusto ng Lord na magkaroon ng bawat isa sa atin. Sabi nga din po sa John 13:34-35, a new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You're also to love one another. By this, all people will know that you are my disciple if you have love for one another. Talagang reminder sa bawat isa na nandoon, na ipakita po natin yung pagmamahal natin, yung genuine love po natin sa bawat isa, lalong-lalo na po sa ating mga co-believer, yan. At sa bawat din po, sa ating family, sa ating mga friends, sa ating mga workmates, talagang maipakita po natin yung totoong pagmamahal. At sabi nga din po dito na inuloko, yung walang halong pagpapanggap, yung kapag hindi din nang chichismis, di ba? Walang backstabbing na nagaganap. Yung pagmamahal natin talagang totoo. 'Di ba? Ang sabi nga din po dito na sa verse 9 din po, hate what is evil. Talagang pag nag-show po tayo ng love sa bawat isa, syempre po, hate what is evil. Alam naman po natin yung mga bagay na masama. So, talagang ipakita po natin yung love natin sa bawat isa na hindi po yung pagkatalikod kung ano po yung sasabihin. Talagang nandoon po sa bawat isa na ipakita po natin yung totoong pagmamahal na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. At sabi nga po dito, do only what is good. Gawin po natin ang lahat na mabubuting bagay. Ipakita po natin yung pagmamahal natin sa bawat isa. At sabi din po dito, be devoted to each other like a loving family. Ang ganda nga po nito sa Tagalog. Sabi po sa verse 10, magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba
ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Talagang sabi po dito, yung pagmamahalan po na ipakita natin sa ating mga kapwa mananampalataya, talagang yung bilang magkakapatid, 'di ba? Brotherly love. Kung gaano po natin kamahal yung ating mga biological na kapatid, talagang ipadama din po natin sa ating mga co-believer at sa bawat kaibigan at kung saan man po family na naroroon. Talagang ipakita po natin yung pagmamahal. And sabi din po dito, treat each other with respect. Talagang nandun po yung respeto. Talaga po sa isang family, talagang iba-iba po yung ugali. Yan, totoo po yun. Iba-iba po yung ugali, karakteristik ng bawat isa. At nandun po dapat, pag sinabi pong genuine love, nandun din po yung respect sa bawat isa. Kaya ano man po yung mga mga kahinaan, kalakasan at iba't ibang mga ugali, talagang nandun po yung respect natin sa bawat isa. And sabi nga din po dito, napatanong ako, how can we show genuine love to others? So nga naman. ang nilagay ko po dito, God is love. He is the source of love. So, paano po natin maipapakita po yung genuine love natin sa ating mga kapatiran, kundi lumapit po tayo sa ating Panginoong Diyos. Ang ating pong Panginoong Diyos, siya po yung source ng pagmamahal because He is love. Sabi po nga dito sa 1 John 4:8, anyone who does not love does not know God because God is love. Ang ating pong Panginoong Diyos, siya po yung Diyos ng pag-ibig. Kaya patuloy po tayong lumapit sa Kanya. Kasi we cannot give if we don't have. Hindi po natin mailalove. Hindi po tayo makakapag-show ng love sa bawat isa. Kung tayo po mismo, hindi po natin nararanasan po yung pagmamahal na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Tayo po'y lumapit sa source ng love. Siya po mismo yung pagmamahal. Kasi kapag tayo punong-puno po ng pagmamahal, mag-uumapaw po yun. Ayun po yung mag-overflow. Yun po yung maibibigay natin sa bawat isa. In Jesus' name po talaga na maipakita po or maipadama po natin yung genuine love natin sa bawat isa. Saan man po tayo naroroon. Na kapag tayo po nasa school, ito si Ate Tessa, yan Christian, yan grabe magmahal yan. 'Di ba? So ganun po talaga na makita po sa atin na tayo po ay tayo po totoong Kristiyano. In Jesus name po. So yan po yung number 1 point natin. Ang mark of a true Christian shows genuine love to all. Sa lahat po ito, hindi lang po sa piling tao. Kaya sa lahat po, may pakita po natin yung genuine love. Hindi po yung pinipili lang natin pag ito yung ka-vibes ko, dito lang ako maglo-love. Hindi, sa lahat po ito, yun po yung gusto ng Lord, na makapag-show po tayo ng genuine love to all. And yung number 2 points po, mabilis lang po ito, serves the Lord with hope, patience, and constant prayer. Sabi po yan sa verse 12. Sabi po dito, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. So, tayo po bilang mga Kristiyano, talagang yung pagsiserve po natin sa ating Panginoong Diyos, nandun po yung pag-asa natin. Sabi nga po sa Romans 12:11, as you serve the Lord, work hard and don't be lazy. Be excited about serving Him. Sabi po yun sa Romans 12:11 dito po sa ating binasa. So talagang wag po tayo maging tamad, kundi nandun po yung pagsiserve natin sa Lord. Kahit na yun, galing tayo sa, gaya po ngayon, alam ko po ang bawat isa may ginagawa. Ayan, galing po sa family day, galing sa ganito, may pasok bukas, kailangan tapusin ito. Pero ang bawat isa po ay narito. Bakit po? Because we are serving the Lord. Mahal natin ang ating Panginoong Diyos. In spite of our busyness, sa school, sa work, talagang nandun po yung pagsiserve natin sa ating Panginoong Diyos sa pagdalo po ng mga gantong gawain. So, wag po tayong maging tamad in Jesus' name, na magbigay po tayo ng oras sa ating Panginoong Diyos at sa kanyang gawain. And sabi din po dito, whatever you do, work it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Talagang pinapaalalahanan po tayo ng Lord na gawin po natin ang lahat ng bagay na
ano man po yung ginagawa natin, na hindi po tayo nagsiserve sa human master, kundi sa ating Panginoong Diyos po. And nilagay ko nga din po dito, use your energy to serve the Lord. Lalo na po sa bawat isa, lalo na po sa bawat kabataan, talagang ibigay po natin yung whole energy natin to serve the Lord. Kaya magpatuloy lamang po tayo mag-serve sa Kanya. Yan, lalo na po tayo mga kabataan na marami pa po tayong energy. Ibigay po natin yung best worship natin, best service, best praises sa Lord hanggat may lakas po tayo. So, use our energy to serve the Lord. And sabi din po dito na be happy in your confidence. So, we wait in hope for the Lord. He is our help and our shield. In Him, our hearts rejoice, for we trust in His holy name. May your unfailing love be with us, Lord, even as we put our hope in you. So, nandun po, sa pag-serve natin sa Lord, una po, di ba, talagang nandun po yung pag-asa natin sa ating Panginoong Diyos, sa pinagsaservan natin na anuman po yung kaharapin nating mga pagsubok, nandun po yung ating pag-asa sa ating Panginoong Diyos. Na siya po yung magbibigay sa atin ng kapayapaan at patuloy po na magbibigay sa atin ng satisfaction at yung love ay patuloy nating mararanasan. And di ba po sabi dito, serve the Lord with hope, patience. Talagang be patient in troubles. Marami po tayong mga kinakaharap na pagsubok, pero sabi po sa James 1:2-4, my brothers and sisters, you will have many kinds of trouble, but this gives you a reason to be very happy. You know that when your faith is tested, you learn to be patient in suffering. If you let that patient work in you, the end result will be good. You will be mature and complete. You will be all that God wants you to be. Ang ganda po ng verse na to. Talagang, kaya po tayo nakakaranas ng mga pagsubok. Talagang, nandun po na it produce, di ba po, talaga yung patience po yung napoproduce kapag po tayo ay may mga pagsubok na kinakaharap. At patuloy po, ang sabi nga po dito, you will be mature and complete. You will be all that God wants you to be. Ang gusto po ng Lord, bilang po tayong mga Kristiyano nakakilala sa Lord, nandun po yung patience natin in Jesus' name. Na anuman po yung pagsubok na ating kaharapin, nandun po na tayo nagtitiwala, nag-hope, nandun po yung confidence natin sa ating Panginoong Diyos, at nandun po na yung nag-endure po tayo kasi alam natin na ito pong mga pagsubok na ating kinakaharap, matatapos po ito sapagkat kasama po natin ang ating Panginoong Diyos. Tutulungan po tayo ng ating Panginoong Diyos at patuloy lamang po tayong manampalataya sa Kanya. And sabi nga po yung sa huli, serve the Lord with hope, patience, and constant prayer po. Talagang manalangin po tayo. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:16-18, always be joyful, never stop praying, whatever happens, always be thankful. This is how God wants you to live in Christ Jesus. Ang ganda po nito na talagang we should never stop praying. Bakit po? This is how God wants you to live in Christ Jesus. Ang gusto po ng Lord na kahit anuman pong mangyari, patuloy po tayong manalangin sa Kanya. Kahit po na answer na po yung mga prayers natin, kahit po tayo nahihirapan, kahit po tayo ay masaya, we should be constant in praying po talaga, na pray continuously talaga, na wag po tayong tumigil sa pananalangin sa ating Panginoong Diyos. And sabi po nga dito, whatever happens, ano man ang mangyari, always be thankful. Kasi po lahat ng bagay na nangyayari po sa ating buhay, pagsubok man yan, challenges man yan, mga blessings man yan, may dahilan po, may purpose po ang ating Panginoong Diyos. Kaya patuloy lang po tayong manalangin. So yun po yung number 2 points natin. Una po, yung mark po ng pagiging Kristiyano. Number 1, shows genuine love to all, sa lahat po. And yung number 2 po, serves the Lord with hope, patience, and constant prayer. And yung number 3, yan, lives in harmony with others. Dito po tayo mag-focus. Sa verse 13 po ito to 15. Ayan. Sabi po dito sa verse 13 sa English, contribute to the needs of the saint and seek to show hospitality. Bless those who persecute you. Bless and do not curse them. Rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep.
live in harmony with one another. Kung makikita nyo po, di ba yung una nating point, yung shows genuine love to all. And yung, ito pong number 3 talaga natin is, ito po yung lives in harmony with others. Talagang mamuhay po tayo with harmony with others. Talagang kung may mga tao po na nagpa-persecute sa atin, kung may mga tao po na mali po yung ginagawa sa atin, talagang ang gusto po ng Lord bilang po tayo mga Kristiyano, tayo po ay i-bless po natin sila. 'Di ba po? Yun po yung gusto ng Lord na maging response natin to those people na tayo pina-persecute. 'Di ba po? At talagang ipakita po natin yung hospitality sa bawat isa. At yun nga po, talagang nandoon na rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. Talagang kung ano man po yung pinagdadaanan ng bawat isa, tayo po ay nandun po yung ating pagtulong din sa kanila at yung natin, yung empathy natin sa kanila. Talagang ano man yung pinagdadaanan ng bawat isa, nandoon na samahan po natin. Magbigay po tayo ng comfort sa bawat isa, makigalak po tayo kung masaya lahat at makitangis din po. Yun nga po yung sa Tagalog na translation. So, ang gusto po ng Lord na bilang mga Kristiyano, talagang maayos po yung relasyon natin sa bawat isa. Ito po sa ating mga co-believer, yan sa church, at sa bawat isa din po na nasa labas, sa family natin. Ang gusto po ng ating Panginoong Diyos, nandun po yung harmony natin with other people. So, ang nilagay ko din po dito, share what you have with God's people who are in need. 'Di ba po? Talagang mag-share po tayo. Talagang nandun po na magbigay din po tayo, show hospitality po sa ating pong mga co-believers and sa bawat isa po. And linagay ko nga din po dito yung 1 Peter 4:9, offer hospitality to one another without grumbling. Di ba po? Talagang ipakita po natin yung kabutihan sa bawat isa. And sabi nga din po sa Matthew 5:44, but I say, love your enemies, pray for those who persecute you. Yun po yung gusto ng Lord na maging response natin sa mga taong nagpa-persecute sa atin. Ipag-pray po natin ang mga taong ito. At dun po din tayo tinuturuan ng ating Panginoong Diyos na ipanalangin po yung mga taong yun po, nagpe-persecute sa atin. Kasi yun po yung gusto ng Lord. Kasi di ba po, pag sa labas, yan, talagang pag may galit sa'yo, hindi, galit din ako sa'yo. Di ba? It's a tie. Di ba? Ano yung pinapakita mo sa akin, yun din yung ipapakita ko sa'yo. Di ba? Ganun po sa labas. Pero dito nga po, marks of a true Christian, tayo po, talagang sabi ko, Lord, in Jesus' name, kahit may mga tao talaga na nakakainis, ayan, maraming mga tao na nakakainis, lalo sa workplace, talagang tinuturuan tayo ng Lord na ipag-pray sila. Kung hindi man maganda yung trato sa'yo, ng mga naka-work mo, ng kaklase mo, ng mga tao sa paligid mo, yan ng family members mo o mga kamag-anak mo, pray for them. Yun yung gusto ng Lord na maging response natin sa ganung mga sitwasyon. Ano man yung sitwasyon natin ngayon, talagang ipag-pray po natin ang mga taong nagpa-persecute sa atin kasi yun po yung gusto ng Lord. 'Di ba? Sabi nga po dito na ayun yung gusto ng Lord na maging ikaw. So, ganun po tayo in Jesus' name. And sabi po dito, live peacefully with all. Ang gusto po ng Lord, ang ating pong Diyos ay Diyos ng kaayusan. Talagang siya po nagsasaayos ng lahat. Sa body po, yan, sa body of Christ, talagang iba, yun nga po, nabanggit ko po kanina, iba-iba po tayo eh. Pero dun po na ang gusto ng Lord, nandun yung kapayapaan. Nandun po yung pagsasubmit din po natin sa bawat isa. Yung pag-humble po natin sa bawat isa. Kaya patuloy lamang po tayo na mag-show po ng love with other people and yun po, magkaroon po tayo ng ng pamumuhay po na with harmony with others po. And yun po yung number 3 point natin. And last na po ito, please lang po ako. Yung number 4 po, walks in humility. Yung mark po ng tunay na Christian, lumalakad po ng may humility. Humble po. And lang nilagay ko nga po dito na talagang a true Christian is humble. Talagang wala po tayong magagawa kung wala po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Lahat po ng
narating or lahat po ng meron tayo, galing po lahat yan sa Lord. Kaya dapat po talaga, sabi nga po dito, don't be arrogant, but be friendly to humble people. Don't think that you are smarter, better than others. Yun po. Talagang mag-humble po tayo sa ating Panginoong Diyos. Ayan. So, huwag po nating ipalagay na mas better po tayo sa bawat isa. Ayan. Nandito po yan sa verse 16. Yan. Basahin ko po dito sa verse 16. Yeah. Wait lang. Ayan. Ayun po. Hanggang maaari, gawin ninyo ang makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sino man. So sabi po dito, ayan, ito po, huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Ayan, huwag kayong, ito po, dito po pala, huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha, huwag niyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Yan. So talaga pong nire-remind po tayo ng Lord na tayo po'y mag-humble. Ayan, huwag po tayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. So pinapaalalahanan po tayo ng Lord na ano man ang estado ng pamumuhay ng isang tao bilang mga Kristiyano po, talagang nandun po dapat na same po yung treatment natin sa bawat mayaman ka man, ano man yung estado ng buhay mo, same po yung treatment natin. At sabi din po dito na, ayan, huwag niyong ipalagay na kayo'y marunong. Yun nga po, don't think that we are better, smarter sa ibang mga tao, kundi nandun po yung humility sa ating mga puso, na ang Lord po yung nagbibigay sa atin ng katalinuhan, ang Lord po yung nagpapala sa atin. Kaya yun po, mag-humble po tayo sa ating Panginoong Diyos. And sabi nga po dito sa Philippians 2, verse 6 to 8, though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privilege. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Ang Lord po kasi is talagang, ang ating pong Panginoong Diyos is humble po talaga, na ano man po, di ba po, yun nga po, nandun na po na, ayan, di ba po, binigay po ng Lord ang kanyang buhay po para sa atin. Di ba? Siya po'y Diyos na, pero talagang, nandun po na nagkatawang tao po siya para po sa bawat isa, napako po siya sa krus para po sa ating kaligtasan. Kasi siya po'y, ang ating pong Panginoong Jesus, Diyos po siya di ba po? Talagang, nagkatawang tao po siya para sa bawat isa, para po tayo ay magkaroon po ng kaligtasan. Siya po'y napako sa krus. At yun nga po, sabi nga din po dito, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on the cross. Diba po? Grabe yung naging treatment sa ating Panginoong Jesus nung siya'y napako sa krus. Diba po? Talagang nandun po na ang ating Panginoong Diyos is nag-humble po siya. So, tayo din po, talagang ipakita po natin yung humility natin as we imitate God's, Jesus Christ's humility. So, dapat po talagang nandun po yung humble po ang bawat isa. Ayun. And yun po, yung number 4, ulitin ko lang po. Una po, shows genuine love to all. Number 2, serves the Lord with hope, patience, and constant prayer. And yung number 3, live in harmony with others. Yung number 4 po, walks in humility. And yung number 5 po, yung mark po ng true Christian, does not overcome by evil, but overcome evil with good. Diba po? Talagang, ang ganda po talaga nitong verse na to. Pinapaalalahanan po tayo ng ating Panginoong Diyos na don't let evil conquer you, but conquer evil with good. Diba po? Ang sabi nga po dito sa, yan, dito po sa verse 20, ayan. Ayan. Ayan, sabi po dito, huwag niyong gantihan ng masama ang masama, sikapin niyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao hanggat maaari. Gawin ninyo ang makakaya upang mamuhay kayo ng mga mapayapa kasama ang sinuman. Mga minamahal,
huwag kayong maghiganti, ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo, kung nauuhaw, painumin mo, sa gayon ay mabubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin nyo ng mabuti ang masama. Yun po yung utos po ng Lord sa bawat isa. Pinapaalalahanan po tayo na, sabi po dito, don't take revenge, dear friends. Instead, let God's anger take care of it. After all, Scripture says, I alone have the right to take revenge. Ayan po, talagang ang Lord, pinapaalalahanan po tayo na, yun nga, na-mention ko din po kanina, na talagang ang Lord po yung bahala sa atin. Ang Lord po yung gaganti sa atin. Huwag po tayong gumante sa mga tao po, yan, sa mga kaaway po natin, umaaway po sa atin. Ang gusto po ng Lord, tayo po ay talagang ipakita po natin yung kabutihan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Ipakita po natin na tayo po bilang mga Kristiyano, tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos na siya po yung bahala sa atin. Wala po tayong gagawin, kundi ipakita po yung mga magagandang bagay sa mga tao na, yun po, nagpa-persecute sa atin, mga away sa atin. Ang gusto lang po ng Lord, tayo ay maging mabuti sa bawat isa. At siya po ang bahala. Siya po ang gaganti para sa atin. Hindi na po tayo ang gaganti. Ang Lord na po ang bahala sa atin. Yun po yung number 5. Kaya kung ano pa man po yung sitwasyon na meron tayo, ang Lord po yung bahala. Ang Lord po ang bahala sa atin. Basta ipakita po natin yung kabutihan sa bawat kapwa natin, bawat pamilya natin, bawat co-believer natin, ano man yung sinasabi po sa atin ng ibang tao, ang Lord po yung bahala doon. Ang gawin lang po natin, maging mabuti po tayo. Huwag po nating hayaan na makonquer po yung tayo ng evil, but conquer evil with good. Ipakita po natin yung kabutihan. And last verse po, sabi po sa Romans 12:1-2, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, ang nilagay ko po dito, let us surrender our lives to Jesus. So we will not be conformed to the ways of this world, but will live according to God's will. Ulitin ko po, let us surrender our lives to Jesus, so we will not be conformed to the ways of this world, but will live according to God's will. Bilang po mga Kristiyano, tayo po yung mamuhay po sa naisin po ng Lord na maging tayo. Hindi po yung, ito po yung sinasabi ng mundo, na ganito tayo, pero hindi po tayo ganun. Tayo po yung namumuhay ayon po sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So tayo po yung manalangin. Hallelujah Jesus, Hallelujah Father God. Ama, patuloy po kami nagpapasalamat sa gabing ito. Pinaalalahanan mo ang bawat isa, Panginoon, na patuloy kami mamuhay ng naayon sa iyo. Lord, we pray that we may show genuine love to other people, Panginoon. Lord, that we may serve you with hope, patience, and constant prayer. And Lord, we pray that we may live in harmony with others, that we may walk in humility. At Lord, we know na patuloy mo kaming sasamahan. Hindi mo hahayaan, Panginoon, ang bawat isa is ma-overcome by evil, but we will overcome evil with good, Panginoon. Samahan mo kami at patuloy na yung banal na spirito ang sumama, Panginoon, sa amin at magawa namin, Panginoon, ang mga bagay na pinapagawa mo. Salamat, God. Ito po ang amdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, thank you, Lord. So, ang ganda nating message. Thank you, Lord. So, nakakatuwa lang kasi sa kahapon sa PLSP, ito din yung message tungkol sa love. Then, mga nabanggit ni Ate Cindy, nabanggit din kahapon. Katulad ng point number 1. Sabi doon, shows genuine love, shows genuine love to all. Ayan. So, yun yung sinabi din kahapon ni Ate Shai, yung genuine connection, genuine love, ganon, hindi lang kay Lord, kundi sa bawat isa, Yung pangalawa, sabi doon is, serve the Lord with hope,
patience and constant prayer. Diba? Yung pangatlo, live with harmony in others. Lives in harmony. Harmony in others. Ano pa? To others. Yung pang-apat ay walk in humility. And yung last, don't let evil conquer you, but overcome evil with good. So, yan. So, praise God. Talagang, may 6 pa ba? Yung let us surrender our life to Jesus. Ayan. So, thank you, Lord. At tayo ay pinapaalalahanan ng Lord. At sa tulong ng Holy Spirit, magagawa natin to. Kasi in our own, ang hirap talaga. May mga example si Ate Sins kanina, no? Talagang pag kahit ang utak mo, gusto mong gawin yun. Pero sa tulong pa rin ng Lord, magagawa natin. So, yung lakas manggagaling kay Lord para mangyari lahat ito. So, ang ganda ng mensahe ng Panginoon. So, tayo magkakaroon ng reflection. Ayan. So, umpisahin na natin. Okay, kay Boss OJ. Yan po, sa akin po ay live in harmoniously with others po. Wow, okay. Si Ate Elisha. Nag-chat ba si Ate Elisha? Ayan, nag-chat. Mamaya ako babasahin, anak, ha? Okay. Sino pa? Si Filipos. Magkaroon lang po ng humble heart sa Lord. Amen. Kay Ate Janet. Sa akin po yung genuine love po sa iba at saka yung surrender to our life to Jesus po. Okay. So, thank you, Lord. Kay Ate Jenny. Yung sa akin po is yung true Christians shows genuine love to all, and yun po na kailangan din po natin maging humble all the time. Wow, amen. Okay, so si Jessalyn. Okay, nag-chat yata si Jessalyn na. Okay, si Ate Tessa. Tesay? Ito na po. Hello po. Ayun sa akin po ay yung genuine love talaga po sa ibang tao, tsaka yung pagkatiwala po natin sa Lord, yung may nagawa ng kasalanan sa atin, yun, nandun na dugod pa rin po para sa Lord. Ayun. Jesus name. Okay. Hello po. Yan. Sa akin din po yung genuine love sa others at saka po yung harmonious relationship din po sa iba. Yan po. Okay. Sino ba nandito? Si Kirby? Sa akin po yun. Show genuine love po sa iba din po. Sa lahat. Okay. So, si Najiro, natapos naman nila, So, chat na lang natin kung ano reflection. Sino pa ba? Ayan. Si Kuya Roldan. Hello po. Yung sa akin po is yung number 1 din. Yung genuine love. Pero kasi i-connect ko lang din siya dun sa aking mga nabasa these previous days na genuineness kasi. So parang gold. Bago siya maging genuine or para matest siyang genuine, dumadaan siya sa fire or sa mga testing para ma-define siya as genuine. So, pag dinefine natin yung genuine, hindi genuine love, hindi siya laging very soft, very yung parang positive naman siya by the end, pero yung proseso is sometimes ay talagang masasaktan kasi part din kasi ng genuine love is yung
word na discipline, correction, acceptance. So, yun. So, once we show genuine love, hindi lang lagi siyang soft. So, sometimes, yung love natin, may konting sakit ng konti, lalo kapag kinokorek tayo or meron tayong mga ginagawang mali or hindi dapat ginagawa pero hindi ginagawa. So, but the end is, ang end nun, pag sinabing genuineness, yung love pa rin. Nandun yung growth, nandun yung acceptance, nandun yung discipline. So, yun po. Ayan. So, thank you, Lord. Ayan. So, genuine love. Okay? So, sino pa? Mayroon pa ba akong hindi na tawag? Ayan. So, doon sa mga nag-chat naman. Ayan. So, sige, tingnan natin. Kay Jessalyn, lives harmony with other. Ito po reflection ko. God bless po. Kay Elisha, do not be conquered by evil, but conquer evil with good. Ang Lord ang bahala sa atin. Yun po ang reflection ko. So, yan. Totoo to, no? Hindi man siya ganun kadali, pero magagawa natin sa tulong ni Lord. Ano? Kasi madali pagsabihin, pero sa tulong ni Lord lagi, di ba? So, kay Shane, be humble all the time. Even though you're persecuted by others, prayers is the key po. Ano, ito yung reflection ko po. Okay? So, ipag-pray natin. Ano? So, ano pa? Kay Jasmine, humble ourselves po and show genuine love to others po. Okay? So, meron ba akong nalibanan? So, i-chat na lang natin yung yung mga naka-live, pero tinapos nila yung word. Ayan. Meron ba akong nalibanan? Sabihin nyo, ha? Ayan. So, sige, mag-proceed tayo sa ating short icebreaker, no? Then, closing prayer. Ayan po. So, back to me po ulit. Ayan. So, ang ating pong games for tonight is Family Feud po. Ayan. So, meron pong mga categories po tayo dito. And, hahanapin po natin yung top 1. Ayan. Yun po yung top 1. So, may list po ito, ha? Ayan. So, ayan po. Sige po, start na po tayo. Ayan. Sige po. Basahin ko na lang po. Hindi ko na itatype. Ayan. Ayan. Ayan po. So, teka po. Hindi ko pala nabanggit. So, yung prize po natin is, thank you po ulit sa ating generous na ating pong, magbibigay po sa atin ng prize. 500 po. Ayan. So, dalawa po yung mananalo ngayong gabi. Ayan. So, dalawa pong 500 mula po sa ating napakabuting Kuya Dado. Maraming salamat po sa sponsor. Ayan. So, galingan po natin. 500 to, ha? Dalawang 500. So, una po. Ayan. Una pong category. So, ano po yung unang ginagawa ng tao pagkagising? Ayan. Unang ginagawa ng mga tao pagkagising. Ayan. Hanapin po natin yung unang top 1 po dito, ha? Ayan. Sige po. Titingnan ko po ang inyong mga sagot. Una pong ginagawa, ha? Nagpe-pray. Ay, si Kuya Dano mumumulat. Nagpe-pray, naghihilamos, humihikab, nag-iimis ng higaan. Hindi po. Bumabangon. Hindi po. Yan po. Una pong ginagawa ng mga tao pagkagising. Yung mga binibigay nyo po is talagang hindi po. Yung parang una pong ginagawa talaga. Oh my God, hindi Christian tong Naliligo? Hindi po. Depende pala sa ginagawa. Nagtututbrush? Malapit na po yun sa nagtututbrush. Konti na lang po doon. Nagmumumog? Hindi po. Kumakain ng almusal? Hindi po. Malapit na yung kay Ate Ruth. Ayun, nakuha po ni Ate Jenny. Ayan, nagsi-CR. Ito ba yung walang Hindi po to sa akin. Sa Google po ito. Ayun po yung number 1 dito.
Pumupunta po sa banyo. Ayan. So, magreklamo po tayo dito. Ayan. So, nakuha po ni Ate Jenny yung 1 point. Ayan. Pumupunta po sa banyo or nagsi-CR. Ayan. Sige po. Ayan. Number 2 po. Ayan. Ano ang bagay na hindi mo dapat kalimutan bago umalis ng bahay? Ayan. Sige po. Kaya nyo to. Ayan. Yan, paulitin ko. Ano po yung bagay yan, na hindi mo dapat kalimutan bago umalis? Yan, titingnan ko na po. Ayan, mag-pray. Sorry ha, hindi talaga to. Hindi Christian yung survey. Palitan natin. Ayan. Ayan po. Nakuha po ni ate. Ito po yung wala talagang ano ha. Nandito po, ayan, cellphone po. Ayan. Ayan. Anong bagay na hindi mo dapat kalimutan bago umalis ng bahay? Una po dito, cellphone. Pangalawa, susi. Pangatlo, pitaka. Ayan. So, 1 point po kay ate. Ayan. Wala po itong bias. So, 1 point po kay ate Elisha at 1 point po kay ate Jenny. Ayan. Ayan, ito na po. Dahil po tayo Christian, ano ang himala na ginawa ni Jesus? Ayan, marami pong himala ang Lord, pero po, may top 3 po dito. Ito po yung according to Google po, ha? Ayan, tingnan po natin. Nagbuhay ng patay, hindi po. Ginawa ang tao. Ayan. Ay, hindi po pala yun. Nakako yun. Hindi po water into wine. Bumuhay, dead to living, pinagaling ang bulag. Nagpagaling na may sakit. Ayon. Nakuha po ni Ate Ruth. Pinaka-bread to 300. Sige po, ano na po? Accept ko na po. Ayan. Nagpakain po. Teka po, ano nga ba yung word dito? Yan. Pinakain ang 5,000 po. Pero okay na. Sige po. Ayan. Sige po. 1 point. Mali yung 3,000. Ayaw ni Kuya Danon tanggapin. Sorry. Ay, si Jay. Si Commissioner pala to. Ayan. Ayun po. Tama po. Bread to 5,000 po talaga. Ang yun po tanggapin ni Kuya. O, bawal daw Google. So, yun po. Yun po yung number 1 na dito. So, yan. Nagka 1 point po si Kuya Danon. Ayan. Ayan, sige po. Ayan, sige po. Category po ulit tayo. Teka po. Ayan. Ito po. Ano ang madalas ipagdasal ng mga tao? Ayan. Ano ang mga madalas ipagdasal ng tao? Ayan po. Ano nakalagay dito? Safety? Hindi po. Pera? Sakit, hindi po. Blessing, problem, money, hindi po. Ayun po, nakuha po ni ate. Pag-ibig po ang tapo natin. Ayan. Una po, pag-ibig. Pangalawa po, pera. Pangatlo po, kalusugan. So, marami pong nagmamahal. Ayan. So, 2 points na po si ate. Ayan. Teka po. Ito po, yan. Ayan. Ito po, ayan. Category po din po sa ating pananampalataya. Ano ang madalas ginagawa ng mga tao sa simbahan? O, ayan, ha? Ayan. Paunahan na lang po. Nauna po si Kuya Dano sa lab. Sorry. Wait lang. Nauna po sa akin si ate. Ano po to? Seller screen po ito? Opo, kuya. Blessing, money po yung una nyo dito sa akin. Pag-ibig po. Ayan. Si teacher. Tayo mo, katabi ko po si teacher. Ayan, ito sa akin. Safety.
Oo nga, no. Sa akin po, I'm not sure. Sa akin, Bread, si Kirby, si Philip, si Tessa, ikaw, si Jenny, si Kuya Dano, si Ate Janet. 5 si Ate. Tapos yung, po ni Kuya Dano dito pa. Oo ka. Tama ba? Yung sa love, yung sinasabi. Apo. Ay, sorry Kuya ha. Wait lang po. Sa love. Teka po. Ayan. Sorry na po, pero yun po talaga nandito sa akin. Ayan. Ayan. Sa akin po ay si ate. Ayan. Ito siya. Pera, pag-ibig. Wait lang po ha. Una po sa akin. Wala po tong bias, pero nauna po talaga dito sa script ko. Ayan, sige po. Nandito po si Teacher Jessa for patunay. Ayan, sure, di ba? Sumagot ka. Oo, tama. Ayan, sige po. Ano nga po yung last? Ano ang madalas na ginagawa ng mga tao sa simbahan? Ayan po. Teka po, nawala po ako. Tapos, screenshot ko na lang po ito. Ayan, una po, nagpe-pray. Hindi po. Sabi po yun ni Kuya Kirby. Si Ate Ruth, pray. Si Kuya Philip, nagpe-pray. Si Ate Jenny, oray. Jenny, mali pang spell. Kuya Rodan, pray. Nagpe-pray. Nag-worship. Ayan. Ayan po. Una po sa akin si Kuya Kirby. Hindi po talaga ako namimili, ha? Ang number one po natin is sumasamba. Number 2 po is nagdadasal. And number 3 po, nagbabasa ng Biblia. Ayun po. Nagwo-worship po. Teacher! Ayan po. Si Kuya Kirby po yung una sa akin dito. Nagwo-worship. Worship po. Yan. Worship po yung sagot. Sumasamba po. Ayan. So, 1 point po si Kuya Kirby. Ayan. Wala po to talagang bias po, ha? Kuya Kirby. Ayan. Sige po. Wait lang po. Yan po. Sa kultura at tradisyon naman po tayo. Ano ang madalas dalhin ng mga Pilipino sa piyesta? Yan. Ano ang madalas dalhin ng mga Pilipino sa piyesta? Wala pong Shanghai dito. Shanghai po yung sagot ko, pero hindi po Shanghai. Ayan, ano madalas dalhin ng mga Pilipino sa piyesta? Clue na po yan. Wala pong Shanghai dito, pero Shanghai din ang una naisip ko. Teka po, tingnan po natin. Ayan. Plus, grabe naman. Ayan, food. Food, Ate Rotama. Sarili. Kirby talaga. Suman, plastic, palayok, Tupperware. Sharon, hindi po. Supot. Ayan po. Wala po talaga itong bias, ha? Ayan. Tama po si Kuya Kirby. Pansit po. Ayan. Una po dito, pansit. Pangalawa po, lechon. Pangatlo po, cake. Hindi ko po alam ba't po kasama ang cake. Pero Shanghai po dapat talaga. Ayan. So, ayan. So, 2 points na po si Kuya Kirby. Ayan. Madami pa po itong na-save ako. Teka lang po. Ayan po. Ayan. Ano ang madalas bilhin ng mga Pilipino sa tindahan? Ayan. Sige po, okay lang po. Ano ang madalas bilhin ng mga Pilipino sa tindahan? Lahat po ito'y pagkain, ha? Yun po yung clue. So, isisend ko po itong screenshot for transparency. Ayan, wait lang po. Wait lang. Saan po tayo mag-ayan? Oo, Kuya Dano, sabi ko sa'yo, bakit may cake sa fiesta? Yan po. Sa Google po ito. Shampoo, Coke, hindi po candy, hindi po shampoo, hindi po langis. Feeling ko din nga langis eh. Sardinas, Colgate, Toyo, shampoo, Coke, Canton, junk food, noodles, hindi po.
Soft drinks. Wow. Kape. Hindi po sa top 1. Hindi po top 1 ng kape. Huwag na po yung ilagay. Sardinas, suka, itlog, asukal, asin, langis, sugar, pansit canton. Kahit po masarap ang pansit canton, hindi po pansit canton. Toyo, hindi din po sibuyas. Suka, bawang. Parang ano na to, magluluto na talaga. Sabon, betchin. Philippine Deoxycure ha. Itlog, patis, suka, toyo chips, paminta, katol, kanin, hindi po graham bar ni Mami Anya. Bigas, hindi po bigas. Mi goreng, hindi kuya. Karne, yosi, atirot ha. Manok, chicken. Sorry po, pause na ako. Ayun, may nakakuha na po. Ang haba nito ha. Ang number 1 po natin is tinapay. Yan, nakuha po ni Ate Ruth. Ang nakalagay po dito, ang top 1 po is tinapay. Pangalawa po ang kape. Pangatlo po ang itlog. Yan, tinapay po yung tamang sagot. Yan, si Ate Ruth po. So, recap lang po tayo ng score. 1 point po kay Ate Jenny, 2 points po kay Ate Eli, si Kuya Dano po 1 point, si Kuya Kirby po 2 points, si Ate Ruth po ay 1 point. Teka, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, 3 na lang po ito. Pero madami po ito. Baka gusto nyo po hanggang de, joke lang po. Wait lang po. Yan. Ito, alam nyo to lahat. Anong paboritong ulam ng mga Pilipino? Yan. Sagot na po, magpabilisan na lang to. Ayan. Nakuha po ni Kuya Dano. Ayan. Adobo po. Ayan. So, si Kuya Dani po yung aakin ha. Sige po. Ayan. Si Kuya Dano po. So, 2 points na lang si Kuya Dano. Kuya Dano ha. Ayan. 2, 4, 6, 7. Ay, 8. Yan. Last 2 na po ito para 10 lang po yung aanahin ko. Yan. Ito po. Ano ang madalas kainin sa almusal? Yan. Last 2 na po ito. Ay, teka po. Tumataas agad sa akin. Siniga. Ay, hindi pala. Wait lang po ha. Tumaas po sa akin. Ang sagot po ay pandesal. Yun po yung top 1. Pangalawa po itlog. Pangatlo po yung tuyo. Yan. Pandesal. Teka po, hanapin ko po yung pandesal. Sinong una? Ayan. Si Ate. Sino pong una? Si Elisha. Ayun nga, si ate nga po. Ayan. Okay po, last one na po ito. Sige po, hanapin ko po ito. Ito po. Ano ang nakakainis na ugali ng katrabaho? 3 po ito. Ayan. Ano ang nakakainis na ugali ng katrabaho? Yung top 1, feeling ko hindi na masyado siya nakakainis. Ayan.
Yan. Sige po, hanapin ko po yung... Bida-bida? Hindi po bida-bida. Parang... Toxic, sip-sip. Jollibee siya, maldita. Grabe naman, huwag na nga tayo. Next, ano nga natin? Teka po, parang gusto ko na pong palitan. Ayan. Kung ang mga nakikita ko po dito, kaya nga genuine love doll. Ang sagot po dito, parang hindi naman po siya isip ko nga po kung bida-bida, pero hindi naman po bida-bida yung number. Ang number one po dito is masyadong madaldal. Hindi inisip ko ang bida-bida po or masyadong madaldal. Same po ba? Same po ba? Hindi, Hindi, madaldal kasi. So, wag na po yun. Next, po? Genuine love to all. Last na po ito. Ayan, sorry po. Kailan po. Sige po, ito po. Ito na lang po. Yan. Ano ang madalas kunan ng litrato sa bakasyon? Yan. Last na po ito. Ano ang madalas kunan ng litrato sa bakasyon? Yan. Ayan. Ang sagot po, ang number 1 po dito is, una po, tanawin. Pangalawa po, pagkain. Pangatlo po, yung pamilya. So, nakita ko po, may tama po dito, view. Yun po yung correct word po Kasi, puro po island, beach, lugar. Pero, umano po yung view, yung tanawin. Yan, nakuha po ito si Mami Aya po to, si Pastor Conrad. So, 1 point po kay Mami. Yan. Hi, Mami Aya. So, yun lang po. Sino pong nanalo? Ay, may tie. Si ate po, Ate Eliza po, nakakuha po siya ng 3 points. Si Kuya Dano po at si Kuya Kirby, tig 2 points po sila. Ayan po. Sige po. Dahil dalawa pong mananalo. Kuya Dano. Ayan. Para po ito kay Kuya Dano at kay Kuya Kirby. Sige po. Isang category po. Ayan. Wait lang. Teka po, nandito pa. Madami pa po ito Ayan. Para po ito kay Kuya Dano at kay Kuya Kirby. Ayan, ito po. Ano ang madalas gamitin ng mga tao sa social media? Ayan. Ano ang madalas gamitin ng mga tao sa social media? Para po kay Kuya Dano at kay Kuya Kirby. Ay, concede na. Hindi ko nakita. Ayan, sorry po. More pa. Ayan po. Sige po. Ito po yung walang bias. Screenshot ko po ang categories natin. Ayan po. Sige po, Kuya. Facebook po ang tamang sagot. Ang number 2 po is Twitter. Ang pangatlo po is Instagram. Parang TikTok na din po muna, di po. So, yun lang po. And congratulations po sa mga nanalo po natin. Ayan, tayo po ay closing prayer. Ayan, sige po. Sige po. Thank you po, Mi. Thank you po, Kuya Dano. Sige, magka-closing prayer tayo, no? Ay, Kuya Philip. Hello po. Sige po, tayo ay mag-pray. Sige, yes, Father God, hallelujah, Jesus, Panginoon, salamat God. Una sa word na kami na-receive. Ngayong gabi, Panginoon, dalangin po namin na ito ay aming madala, Panginoon, sa aming buhay, Turkey, sa next week.
Sa mga susunod pa na pananaw, tuloy ng kapalayan mo po. Ang nag-iag din na yung mensahe sa gabi ito, paano hindi Panginoon. Lord, i-bless mo po siya pa sa ataspeto ng kanyang buwan. Sa umbo din po ng LSPU na ito. Bible study, Lord God. Mga youth, Panginoon, mag-aisa inyo, Lord God, Spirit of Lord God, tuloy na dalangin po namin ang pagsama mo sa pag-aaral nila, Lord God, even sa mga nagtatrabaho, Panginoon. Dalangin namin, Ama, ang pagkilos mo sa aming buhay mangyari, yung kalooban at patuloy, God, na yung genuine love ay spread namin, Lord God, una sa aming sarili, sa aming family, maging sa aming friends at sa ibang mga tao, Panginoon. Salamat, Panginoon. Palain mo po ang buong family, Lord God, sa panguna ng aming Bishop Jimmy at sa bawat isa na naririto, Lord. Thank you, God. Tulungan mo. Kasampa lang in Jesus' name. Amen.